Yeah, look, that's complete garbage. We made several announcements publicly. Maanghang na salita mula sa Federal Immigration Minister laban sa Ontario government matapos sakusahan ng probinsya ang Ottawa ng unilateral interference o pangingialam sa ginawang paglimita sa bilang ng tatanggaping international students sa bansa. At my federal provincial meeting, I specifically spoke to the Ontario Immigration Minister and their he actually didn't show up to that meeting, but their officials were there. And we said quite clearly they need to get their houses in order. We spoke specifically about Ontario that has the largest number of international students. Pinakaapektado ang Ontario na inaasahang mababawasan ng nasa 50% ang tatanggaping international students. Sa pahayag ng Ontario Minister of Colleges and Universities Lunes, wala raw anumang konsultasyon o babala sa kanila bago tapyasan ng federal government ang dami ng international student admissions. Dismayado naman ang isang immigration lawyer sa sisihan ng mga lider. Sa loob-loob ko lang, parang medyo nagugulat din ako na nagulat sila na nagkaroon ng cap. I feel sad that our worst suspicions are confirmed that parts of the government are not communicating properly between one another when these policies need to be crafted in coordination with one another. Aniya, ramdam na ng mga kliyente ang pagkabalisa sa mga bagong requirements, tulad na lamang ng attestation letter. Sa ngayon, merong cap. Yan lang ang alam natin. Pero hanggang ngayon nga, hindi natin nakikita kung ano yung hugis at hubog ng provincial attestation letter platforms. Kung magkakaroon nga ba ng platform sa kada probinsya, hindi na natin alam kung ida-download ito sa mga DLI. Hindi natin alam. Wala pang ina-announce sa mga malalaking probinsya gaya ng British Columbia at Ontario. Ayon sa Immigration Minister, walang sapat na kakayahan ng federal government para mangialam sa post-secondary sector. Pero pwede silang umaksyon kung nahuhuling kumilos ang mga probinsya. The recognized institution model that we launched in the fall still is very pertinent to this discussion because we will be able to separate the wheat from the chaff, and perhaps even if provinces don't assume their responsibility, shut down institutions ourselves if they don't do a good enough job. Dagdag ni Miller, tumanggap ang Ontario ng mahigit 10,000 asylum claims sa education system sa nakaraang 3 taon. Senyales na nakakabahala. Payo ng abogado sa mga umaasang maging international students sa Ontario. Yung ibang probinsya nagsasalita na sabi nila kayang-kaya nila yung cap. Nagsalita ang education minister ng New Brunswick, halimbawa, na ang sabi nila kahit may cap, hindi naman nila mauubos yung allocation nila. So, ibig sabihin dito na maaaring mas madaling makakuha ng provincial attestation letter. Nauunawaan man ang rason sa likod ng International Student Cap. Umaasa rin si Dangzalan na hindi kaligtaan ng gobyerno ang komunidad. Steps ito na masakit, ngunit kailangan. Bitter medicine, kumbaga. Pero sana, magkaroon din ng plano kung paano i-address yung mga anxieties ng mga applicants at the end of the day dahil ito ay isang malaking human resource pool pa rin para sa Canada. Teresa Redula, Omni News, Toronto.